The Ministry of Reconciliation. Sa ikalawang Korinto 5 talatang 18, malinaw po ang mensahe. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo niya tayo sa Kanya at ibinigay sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ang salitang reconciliation ay nangangahulugang paghilom ng nawasak na relasyon. Dahil sa kasalanan, naputol ang ating ugnayan sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay muling pinagkasundo sa Kanya. Hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa Kanyang biyaya at pagmamahal. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang sinumang tumanggap kay Kristo ay hindi lamang nakaranas ng kapatawaran. Tinawag din tayong maging tagapaghatid ng pagkakasundo. Ibig sabihin, hindi lang tayo tumatanggap ng kapayapaan mula sa Diyos, kundi tayo rin ay dapat maging daluyan nito sa iba. Sa panahong puno ng hidwaan, galit at pagkakahati-hati, sa pamilya, sa simbahan o sa komunidad man, kailangan ng mundo ang mga tagapaghatid ng pagkakasundo. Tinawag tayo ng Diyos para patawarin, magmahal, at magsimula ng kapayapaan. Tanungin natin ang ating sarili. Mayroon ba akong hindi pa napapatawad? O kaya naman ay ako ba ay naging daluyan ng kapayapaan? O pinagmumulan ng alitan? Ang ministeryo ng pagkakasundo ay hindi madali. Pero ito ay posibleng maisabuhay dahil kay Kristo. Tayo ay tinawag upang mamuhay bilang mga tagapamagitan ng kapayapaan sa salita at sa gawa.